Kung sakaling sumapit ang kamatayan sa iyo ngayong araw na ito, ikaw ba'y nakatitiyak na ikaw'y patutungo sa langit 100%? Magandang araw po. Ako po si Brother Prince. At gusto ko pong ituro sa inyo ang katuruan ng Biblia patungkol sa kaligtasan. Ang Biblia po ay salita ng Diyos. At sang-ayon sa salita ng Diyos, pwede nating malaman na meron tayong buhay na walang hanggan. In 1 John 5:13, sabi ho ng Bible, "These things have I written unto you, that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God." Sangayon po sa Biblia, pwede nating malaman na meron tayong buhay na walang hanggan. Ang buhay po na walang hanggan ay may kinalaman sa ating pagpunta sa langit. Dahil ang taong walang buhay na walang hanggan ay paparusahan ng Diyos sa impyerno pang walang hanggan. Ang problema, ang tao po'y makasalanan. In fact, in Romans chapter 3 verse 23, sabi ho ng Bible, "For all have sinned and come short of the glory of God." Lahat po tayo nagkasala. Ako po'y makasalanan, kayo din po ay makasalanan. At sang-ayon sa Romans 6:23, "For the wages of sin is death." Ang kabayaran ng ating kasalanan ay kamatayan. So darating sa punto ng ating buhay na tayo po ay mamamatay. Now, ang Biblia hindi lang po siya nagturo ng kamatayang pisikal. Meron po tinatawag ang Biblia na ikalawang kamatayan. Ano ang ikalawang kamatayan? In Revelation chapter 20 verse 14, sabi ng Bible, "And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death." So ang second death, ito po yung lake of fire. So madaling salita, ito po yung impyerno. Dalawa lamang po ang patutunguhan ng tao pag siya ay namatay: langit o impyerno. Wala pong purgatorio. Sangayon sa Biblia, ang tao po ay makasalanan. At dahil tayo ay makasalanan, tayo ay mamamatay. Now, sino-sino ang pupunta ng impyerno? Sino-sino ang pupunta ng ikalawang kamatayan? Sabi ko ng Revelation 21 verse 8, "But the fearful and unbelieving, and the abominable, and murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars shall have their part in the lake, which burneth with fire and brimstone, which is the second death." Sangayon po sa Biblia, lahat ng sinungaling ay patutungo sa impyerno. Ako po'y nakapagsinungaling na, at tiyak ko na nakapagsinungaling na rin po kayo. At bukod sa pagsisinungaling, marami na ho tayong nagawang kasalanan laban sa Diyos. So ang Bible po ay nagtuturo na dahil tayo ay makasalanan, karapat dapat tayo mapunta sa impyerno. That's bad news. Masamang balita. Kung ikaw pala'y mamatay ngayong araw na ito, ikaw ay patutungo sa impyerno forever, pang walang hanggan. Pero merong mabuting balita. Mahal po tayo ng Diyos. Kung mahal po tayo ng Diyos, gusto ba ng Diyos na tayo ay mapunta ng impyerno? Hindi po. Anong ginawa ng Diyos? In Romans 5:8, sabi ng Bible, "But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us." Si Jesus po ay Diyos, siya ay anak ng Diyos. Buwaba sa lupa, namuhay, walang kasalanan, perpekto. Sa huli ng kanyang buhay, siya po ay pinako sa krus. Sangayon sa Biblia, nang siya pinako sa krus, siya po ay namatay para sa ating mga kasalanan. Inako niya ang ating mga kasalanan. Siya na walang kasalanan, inaring may kasalanan. Namatay siya sa krus para sa iyong mga kasalanan. Ang kasalanan mo noon, ang kasalanan mo ngayon, at yung magagawa mo pang kasalanan, past, present, future. Namatay si Jesus sa iyong mga kasalanan, malaki man or maliit na kasalanan. Ang kanyang katawan ay nilibing. Sangayon sa Biblia, pumunta ang kanyang kaluluwa sa impyerno, 3 araw, 3 gabi. Pagkatapos ng 3 araw, siya ay muling nabuhay. So ang Panginoong Jesus po ay namatay sa krus, nilibing, at muling nabuhay. Yun po ang tinatawag na ebanghelyo o gospel, mabuting balita, na ang Panginoong Jesus po ay namatay para sa atin. Namatay si Jesus sa lahat ng tao, pero hindi po lahat ay patutungo sa langit. Bakit po?
Meron tayong kinakailangang gawin. Isang bagay na tinuturo ng Bible na kinakailangan mong gawin para maligtas. Hindi maraming bagay, isang bagay lamang. Mayroon nagtanong in Acts 16. Sabi niya, "Sirs, what must I do to be saved?" Ano kinakailangan kong gawin para maligtas? At ito sagot nila Pablo. And they said, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thine house." Sabi ni Pablo, para maligtas, ay magtiwala kay Jesus. Hindi sinabi ni Pablo, maging mabait para maligtas. Hindi sinabi ni Pablo, magsimba para maligtas. Hindi sinabi ni Pablo, bautismuhan para maligtas. Hindi rin sinabi ni Pablo, magsisi sa mga kasalanan para maligtas. Hindi rin sinabi ni Pablo, maglingkod sa Diyos para maligtas. Ang sinabi ni Pablo, magtiwala kay Jesus. Bakit po? Dahil ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagtitiwala kay Jesus. In Ephesians 2:8 and 9, sabi ng Bible, "For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast." Ang kaligtasan po ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus, at hindi sa ating mga sarili, hindi ito sa ating mga gawa. So hindi po ako pupunta ng langit dahil ako'y mabuting tao. Hindi po ako pupunta ng langit dahil ako ay naglilingkod sa Diyos. Kasi ang kaligtasan ay pagtitiwala kay Jesus, hindi sa aking mga gawa. Bakit po ito importante? Marami pong tao, ang kanilang paniniwala, mabuti naman akong tao eh. Mabait akong tao, pupunta ako ng langit. Nagsisimba naman ako eh. Pupunta ako ng langit. Nagsisi naman ako sa aking mga kasalanan. Pupunta ako ng langit. Binautismuhan naman ako. Naglilingkod man ako sa Diyos. Sumusunod man ako sa Diyos. Pupunta ako sa langit. Pero ang Bible po ay nagturo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pagtitiwala kay Jesus. Hindi sa ating mga sarili. Now, don't get me wrong. Wala pong masamang maging mabuti. Tamang maging mabuti. Wala rin pong masamang magsisi sa mga kasalanan. Wala rin pong masamang bautismuhan, maglingkod sa Diyos, sumunod sa utos ng Diyos. Pero po, ang kaligtasan ay hindi sa pagiging mabuti. Ang kaligtasan ay hindi sa pagsisisi sa kasalanan. Ang kaligtasan ay hindi sa paglilingkod sa Diyos o pagsunod sa utos ng Diyos. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang po ng pagtitiwala kay Jesus. Kapag ikay nagtiwala sa Panginoong Jesus na siya Diyos, namatay sa krus, nilibing at muling nabuhay, sa akin sa Biblia ikay maliligtas. Isa sa mga famous verse sa Bible ay ang John 3:16. Sabi ng John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." Sangayon sa Biblia, ang sino mang magtiwala kay Jesus ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ang Biblia po ay nagturo na ang kaligtasan ay pananampalataya lamang. Ito po ay regalo ng Diyos. Sabi ng Bible in Romans 6:23, "But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." Sangayon po sa Biblia, pwede nating malaman na meron tayong buhay na walang hanggan. Paano? Kapag tayo ay nagtiwala sa Panginoong Jesus. Ito ay regalo ng Diyos. At ang regalo po ay libre. Wala itong bayad. So ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Makakamit mo ito kapag ikay nagtiwala sa Panginoon Jesus. Hindi ka magtitiwala sa iyong sarili. Ikaw ay magtitiwala sa Panginoon Jesus. At ang regalo po ng Diyos is buhay na walang hanggan. Hanggang kailan? Hanggang kailan siya matatapos? It's forever. Walang hanggan. Wala po itong katapusan. So ibig sabihin, kapag ikay nagtiwala kay Jesus ngayong araw na ito, ngayon din, bibigyan ka ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Pero ang tanong, paano kung ikay magkasala lamang sa Diyos? Let's say for example, ako po ay nagtiwala kay Jesus. Pagkatapos, kinabukasan ako ay nagkasala sa Diyos. Mawawala ba sa akin ang buhay na walang hanggan? Babawiin ba ng Diyos sa akin ang kanyang regalo na buhay na walang hanggan? Ang sagot ay hindi po.
hindi babawiin ng Diyos ang kanyang regalo ng buhay na walang hanggan. Pag ikay nagtiwala kay Jesus, ikay ligtas na, meron kang buhay na walang hanggan, at kahit anumang kasalanan magawa mo, ikaw ay ligtas pa rin. Kapag ako ay nagtiwala kay Jesus, ako ay may buhay na walang hanggan, at kung ako'y pumunta ng impyerno dahil ako'y nagkasala laban sa Diyos, sinungaling ang Diyos. Dahil sabi niya, sino mo magtiwala sa Panginoong Jesus ay maliligtas. Sinungaling ba ang Diyos? Hindi po. Sabi ng Titus 1:2, in hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. Pangako po ito ng Diyos, hindi siya nagsisinungaling. So kaya pag ikaw ay nagtiwala kay Jesus, ikaw ay ligtas, meron kang buhay na walang hanggan, at anumang kasalanan magawa mo, ikaw pa rin ay ligtas. Ikaw pa rin ay anak ng Diyos. Sabi ng Bible in John 1:12, but as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Sang-ayon po sa Biblia, kapag ikay nagtiwala sa Panginoong Jesus, ikaw ay magiging anak ng Diyos. Meron po tayong mga magulang. Ako po ay may magulang. Kapag ba sinuway ko ang aking magulang, hindi ko na ba siya magulang? Magulang ko pa rin sila. Kapag ako ba ay hindi sumunod sa aking mga magulang, magulang ko pa rin ba sila? Yes po. The same way sa Diyos. Sangayon sa Biblia, pag ako'y nagtiwala kay Jesus, ako'y anak na ng Diyos. Hindi po lahat ay anak ng Diyos. Hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Ang anak lamang ng Diyos ang sino man nagtiwala kay Jesus. So kung ikaw nagtiwala kay Jesus, ikaw ay may buhay na walang hanggan, ligtas ka na, hindi ka na papahamak sa impyerno, at ikaw ay anak na ng Diyos. Now, kung ako po ay anak ng Diyos at nagkasala bukas, ako pa rin ba ay anak ng Diyos? Yes. Kung ako ay anak ng Diyos at nagnakaw ako sa bangko, ako pa rin ba'y anak ng Diyos? Yes. Kung ako ay anak ng Diyos at ako'y pumatay ng tao, anak pa rin ba ako ng Diyos? Yes. Kapag ako ay anak ng Diyos at ako ay nagpakamatay, ako pa rin ba'y anak ng Diyos? Yes. Anak ako ng Diyos forever. Mahal ako ng Diyos. Binigyan niya ako ng buhay na walang hanggan. Meron akong buhay na walang hanggan, hindi ako mapapahamak sa impyerno. Pangako yan ng Diyos. Now, ibig sabihin ba pwede tayong gumawa ng masama? Ibig sabihin ba pwede tayong magkasala? Nung ako po naligtas, hindi ko inisip sa akin sarili na gagawa na ako ng masama dahil pupunta na ako ng langit. Ang inisip ko po ay maglilingkod ako sa Diyos. Dahil naligtas ako ng Panginoon, gusto kong maglingkod sa Panginoon. Now here's the thing, masama ang gumawa ng kasalanan. Hindi ko po tinuturo na dahil ligtas na tayo, gumawa tayo ng kasalanan. Mali. Kapag ang anak ay sumuway sa magulang, ano pong ginagawa ng magulang? Dinidisiplina ang anak, pinapalo ang anak. Pero susunugin ba ng tatay ang kanyang anak sa apoy? Hindi po. Ako'y anak ng Diyos. Pag sinuway ko ang Diyos sa kanyang utos, papaluin ako ng Diyos. Pwede niya akong bigyan ng sakit, pwede niya akong tanggalan ng trabaho, pwede akong mawalan ng negosyo, pwede akong maaksidente, ma-ospital, pwede akong mapreso, pwede rin akong patayin ng Diyos ng maaga. Pero sa tingin niyo po ba, paparusahan niya ako sa impyerno? Hindi po. Walang mapagmahal na ama ang susunugin ng kanyang anak sa apoy. Ang Biblia po ay nagtuturo, once you're saved, you're always saved. Kapag ikay ligtas ka na forever. Ito ay pang walang hanggan. Anak ka na ng Diyos, pero tandaan mo, pag ikay nagkasala, papaluin ka ng Diyos. Now, ayoko palaging paluin ng Panginoon. So, anong gagawin ko? Magiging mabuti ako. Susunod ako sa utos ng Diyos. Hindi para maligtas, kundi para pagpalain ng Panginoon. Ang kaligtasan po ay sa pamagitan lamang ng pananampalataya. Ito po ba yung mabuting balita? Napakadali lamang po. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagtitiwala kay Jesus. Ngayon, tayo po yung makasalanan. At karapat dapat po tayo mapunta ng impyerno. Pero mahal tayo ng Diyos. Si Jesus ay namatay sa krus, nilibing, at muling nabuhay. Isang bagay ang kinakailangan gawin para maligtas. Magtiwala kay Jesus. Hindi magtiwala sa sarili. Magtiwala kay Jesus. Hindi magsimba, hindi maging mabuti, hindi magsisi sa kasalanan, hindi maglingkod sa Diyos, hindi magbasa ng Bible o sumunod sa utos ng Diyos.
kundi magtiwala kay Jesus. Walang masamang gumawa ng mabuti, pero ang kaligtasan hindi sa paggawa ng mabuti. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagtitiwala kay Jesus. Pag ikaw ay nagtiwala kay Jesus, meron ka ng regalo, buhay na walang hanggan. Pwede ba siya mawala? No, it's forever. Paano kung magkasala? Langit pa rin ba? Yes, dahil ang kaligtasan ay pang walang hanggan. Pero tandaan mo, pag ikaw ay nagkasala labang sa Diyos, papaluin ka ng Diyos. Pero never kanyang paparusahan sa impyerno. Because once you're saved, you're always saved. Anak ka ng Diyos forever. Mabuting balita? Yes po, ito yung mabuting balita. Madali lamang pumunta ng langit. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Panginoon Jesus. Ngayon, naniniwala ka ba doon? Sabi ng Biblia, in Romans chapter 10 verse 9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Ngayong araw na ito, tumawag tayo sa Panginoong Jesus. Sabi ng Biblia, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Hingin natin sa Kanya ang buhay na walang hanggan. Tayo ay manalangin, gagabayan kita. Sabihin mo po, Panginoon, salamat po. Nalaman ko na ako'y mahal mo. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Iligtas niyo po ako sa impyerno. Ako'y nagtitiwala lamang sa Panginoong Jesus na siya'y namatay, nilibing, at muling nabuhay para sa aking kaligtasan. Bigyan niyo po ako ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ikaw ba'y nanampalataya sa Panginoong Jesus? Binabati kita. Ngayon din meron ka ng buhay na walang hanggan. Dahil meron ka ng buhay na walang hanggan, anong dapat mong gawin? Gumawa ka ng mabuti. Maging mabuti ka. Magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Magsimba ka. Pero ang kaligtasan na pagtitiwala. Ngayon, kung ikaw nagtiwala sa Panginoong Jesus, binabati kita. See you in heaven.